pumapasok kayo sa aming exclusive economic zone. Napakalayo ninyo, 1,200 kilometers away kayo. Iyong Ayungin Shoal, 100 kilometers plus lang sa aming landmass. Tapos sasabihin ninyo, kami yung nag-escalate ng problema dito sa West Philippine Sea. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. O sabi mga kababayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, sa okasyon ng Araw ng Kagitingan, Philippines won't back down versus unacceptable, unjust threats. Yan mga kababayan talaga ang tigasin magiting, valiant leader, ang Tigre ng Norte. Matapang po, totoong matapang. Ikaw naman niya, Mr. Maravillas, magalit na naman yan yung mga DDA sa inyo, ay sa'yo. Kung may matapang tayo, may Tigre ng Norte, mayroon naman po tayo, mga kababayan, na Hudas ng Sur. Ikaw niya talaga, Mr. Maravillas. Nanggagatong ka na naman. O, di ba? Kung may Tigre ng Norte, may Hudas ng Sur. Pero sa ating Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, may balance sa kanya. Binabalansin niya ang lahat habang naninindigan siya para sa soberenya, karapatan ng ating bansa, na hindi talaga siya palulupig sa sinuman, sa manlulupig di kapasisiil. Kasabi-sabing isang sundalo, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi maninindigan ng tulad ng mga magigiting nating bayani. Di ba? Sabi ng ating Pangulo, Philippine talking to China on various diplomatic levels to ease tension in WPS. At saka mga kababayan, yung isinagawa po na freedom of navigation, multilateral maritime cooperative activity, ang objective, mga kababayan, nun is to ease the tension dito po sa West Philippine Sea. Hindi tulad ng interpretasyon po nitong mga warmongers or mongerers. Ang kanila pong basa, ang kanilang interpretasyon, mali-mali. Gusto daw na i-escalate ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung tension dito sa West Philippine Sea. Baliktad po. Baliktad ang inyong pagkaintindi. Kaya nga kumuha siya, mga kababayan, ng mga kaalyado na magpapatrolya dito para yung agresyon ng China ay matigil. O tingnan ninyo po, di ba tumabi-tabi yung bumubuntot-buntot, pero bumagyong buntot ng China. Hindi ba makapurma? O di ba? Tama yung strategy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tuloy-tuloy, mga kababayan, ang dapat suporta natin dito sa ginagawa ng ating Pangulo sa pakikipag-usap niya sa Amerika, Japan, Australia. Kaya yung reaksyon, mga kababayan, ng China, nagagalit siya, pero hanggang panggagalaitin na lang. Napusoy po. Ayun, sabi ng China, kontraan niya kami sa groupings of countries as Marcos, Biden, Kishida set to meet. Siyempre, kontra kayo sa groupings kasi talo kayo. Di ba? Checkmate na niya, Mr. Maravillas, yung mga Chinese. At isusunod namin po, unti-unti magdi-disengage po ang aming bansa sa pakikipagnegosyo sa inyo.
yung pinagmamalaki po ninyo na mga Chinese na kayo yung aming pinakang malaking trading partner po, hindi na yan. It will change in the future para hindi na ninyo kami ma-blackmail. Pinalalabas ninyo na nabubuhay kami sa inyo. Kayo yung nabubuhay sa amin kasi bumibili kami ng mga ini-import na ninyo dito sa amin na mga Chinese products na sa katotohanan man po, sa totoo lang, I should say, mga low quality po, fake. Mahina yung quality, mabababa, madali po masira pag Chinese made. Sabi ko nga mga kababayan, yun ang strategy nilang ginawa, madali masira para bili lang ng bili. Yung ating mga Filipino consumers, hinuhut-hutan po tayo para mabilis yung pagyaman nila. Hindi na ninyo yan magagawa sa amin sa mga susunod na panahon kasi we'll be shifting to Japan, Australia, South Korea, India, America, European countries sa pakikipag-trading partner. Doon na kami bibili po. And sabi ko nga, pati dito sa oil exploration, gas exploration dito sa West Philippine Sea. Siyempre, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, kahit hindi sinasabi, ang itatap niya na mga companies, galing dito sa mga bansa na tumutulong sa ating defense and security. So dito tayo makikipag-kontrata para may stake sila, mga kababayan sa atin dito. O di bigyan natin ng negosyo. Di ba? Para lalo may rason na magbantay sila sa West Philippine Sea kasi mga companies galing sa kanilang bansa yung kakontrata natin sa oil exploration, gas and oil exploration dito po sa West Philippine Sea. Tama pa, mga kababayan? Saktuan niya, Mr. Maravillas? Kaya nagagalit yung China po. Sabi dito ni Mao Ning, barkada ni Mao Diggs and Sara Mao, China has stood against groupings of countries as leaders of the Philippines, the United States and Japan are set to hold bilateral defense and security talk amid developments in the South China Sea. We oppose cobbling together exclusive groupings in stoking black confrontation in the region. She also reminded countries that defense cooperation between any country should be conducive to regional peace and stability. Yun nga po ang purpose kasi nanggugulo po kayo dito sa sa South China Sea. Yun ang rason po. Kaya naggugrupo-grupo kami rito para siyempre tapatan. Hindi nga lang tapatan kasi yun lang ang naintindihan ninyo force against force. So, kami rito, nagpadala ng superior force para harapin ang inyong aggression. Ang mensahe namin sa inyo, tigilan ninyo ang inyong illegal activity dito sa lugar na hindi sa inyo. Di ba? Para tahimik lang po tayo. Pero kung manggugulo kayo rito, we have our superior force para harapin kayo. Yun ang klaradong mensahe ng multilateral force na aming dinideploy dito sa West Philippine Sea. Naintindihan ninyo mga Chinese? Kayo ang dahilan ng instability. Dati man natahimik, sabi nga natin, yung mga Chinese fishermen at mga Filipino fishermen, dati nagtutulungan, nagbibigayan po ng pagkain. Pag may na-aksidente, sinasakluluan namin kayo. Biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil sa inyong kaswapangan. Huwag kasing swapang. Kaya sabi ng aming matapang na Pangulong Bongbong, the Philippines niya will stand against oppression amid what he called unacceptable and unjust threats to the country's sovereign rights that have already caused physical harm to our people. Nananakit na kayo Muntik-muntika na po na may mamatay sa aming mga sundalo. Inapakalakas yung pagsumpit ninyo ng water cannon.
Napakawalang hiya ninyo mga Chinese. Pumapasok kayo sa aming exclusive economic zone. Napakalayo ninyo, 1,200 kilometers away kayo. Iyong Ayong Insyol, 100 kilometers plus lang sa aming landmass. Tapos sasabihin ninyo, kami yung nag-escalate ng problema dito sa West Philippine Sea. So sa kanyang mensahe sa araw ng kagitingan, sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Pilar, Bataan, nanawagan siya sa ating mga kababayan to never allow oppressors in the country's own backyard, much like how the forebears bravely fought anya for freedom and independence. Yan po ang totoong leader na matapang. Hindi yung leader na imbes na i-inspire yung mga sundalo at yung mga mamamayang Pilipino, tinakot ng tinakot. Saan kapulutin ng kanyang leader po? Tinakot pa yung kanyang mga sundalo na imasakiran niya ng mga Chinese. Hindi na nga tayo natakot po nung panahon ng gira. Kulang na kulang tayo, mga kababayan. Itak na nga lang, lumaban pa tayo. Itak at sibat yung armas, lumaban tayo mga Filipino para sa independence ng ating bansa. Tapos ngayon, nanginginig sa takot mga kababayan si Mau Diggs. Tapos ang tawag sa kanya ng mga kasama niya, maisog. Maisog po sa mga Filipino. Pagdating sa mga Chinese, nanginginig mga kababayan yung matanda. Pero tingnan ninyo itong ating Pangulong Bongbong Marcos na napaka-humble lang. So sabi po ng Pangulo, ours anya is a complicated world today, but we must not yield. We must not back down from any and all challenges that seek to threaten our peace, our honor, and our very existence. Di ba mga kababayan, napakaganda ng mensahe ng ating Pangulong Bongbong. Akmang-akma po sa okasyon ng araw ng kagitingan. So pinakita niya dito ang totoo niyang pagkamagiting. Ang tigre ng norte, mga kababayan. Yung isa niya, Mr. Maravillas, Judas ng sur. Di ba? Tugmang-tugmaan din po. Bagay na bagay yung tawag. Judas ng sur. Tigre ng norte, Judas ng sur. Salute to you, magiting naming Pangulong PBBM. Snappy salute. Pero sabi ng ating Pangulo, we seek no conflict with any nation anya. More so nations that purport and claim to be our friends, but we will not be cowed into silence, submission, or subservience. Filipinos, do not yield. Kaya tingnan po ninyo ang ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito na yung bunga ng kanyang pagpapagal. Na kumbinsin niya yung mga bansa na mga kaibigan nating totoo. O sabi rito, Japan vows to work with Philippines, US, Australia to ensure freedom of navigation in the South China Sea. Kaya nagagalit yung China po kasi nakuha ng ating Pangulong Bongbong Marcos yung suporta ng mga world powers na samahan tayo rito sa pag-maintain ng peace sa South China Sea. So sabi rito, the Japanese Defense Ministry said it will seize every opportunity to strengthen its partnership with the three countries in ensuring regional peace and stability. Sabi po ng embassy sa Manila, the Defense Ministry will also continue to operate and exercise freedom on navigation and realizing a free and open Indo-Pacific. On Sunday, the Philippines, Japan, the United States, and Australia deployed their respective forces in the West Philippine Sea in a show of force that would prove they are ready to uphold international law in the waters contested by China to be its own. Japan sent GS Akibono during the quadrilateral maritime exercise as it affirmed its commitment to uphold international law. Diba yung sinasabi ni Mau Diggs na walang pakinabang yung UNCLOS? Yung UNCLOS po, nire-recognize ng mga bansa sa buong mundo.
Sa kanya man lang po walang silbi yung UNCLOS arbitral award. Sabi ni Maudigs, papel lang anya yan. Hindi man anya natin kayang enforce yan. Kita ninyo yung mindset ni Maudigs po. Pang mayor lang talaga po. Wala siyang idea kung paano gawin. Hindi niya naisip na pwede palang humingi ng tulong sa Japan, mga kaibigan natin dati, sa Australia, Amerika, na may katratado tayo, na ka-treaty natin, defense treaty. Paano naman niya, Mr. Marabilla? Si Papit nga ni Xi Jinping. love na love si Xi Jinping. Yon lang po kasi. Ngayon, sabi ng Japan kanina, Japanese ambassador, Japan will never allow the devastation of war to be repeated again. Sabi ni Ambassador Indo Kasuya sa 82nd commemoration po ng Araw ng Kagitingan o Day of Valor sa Bataan. We, the Japanese people, are determined to never allow the devastation of war to be repeated ever again, for the sake of present and future generations. The Japanese envoy also reaffirmed his country's commitment to maintain and strengthen the rule-based international and maritime order, which we have protected together for decades amid current international conflicts such as those in Ukraine, Middle East, as well as the complex security environment in the Indo-Pacific region. Referring po dito sa South China Sea. Our trilateral cooperation with the Philippines and the United States serves as a symbol, as a shared commitment to promote a free and open international order based on the rule of law. Japan committed that it will continuously work towards steadily materializing cooperative efforts in the areas of defense, strategic infrastructure, cyber, economic security, and energy. So, sakto mga kababayan sa sinasabi natin na yung Japan, Australia, America, they have the technology. Hindi lang po sa defense, kundi sa economic security, pati po sa energy. Ang sinabi mong energy security, kailangan makapag-explore tayo ng panibagong sources of energy. And that is, diyan mayaman po ang South China Sea, yung West Philippine Sea, billion and trillions of untapped deposits ng gas, 193 trillion tons of untapped gas, and billions mga kababayan of barrels ng oil ang nandyan mga kababayan sa West Philippine Sea. So sila na yung ating kausap dito. So tamang-tama, yung mga warships nila, regular na magpapatrolya para hindi makalapit po yung mga Chinese na nanghaharas po sa atin. So habang nasa pagbantay sila, nasa pagpatrolya with warplanes on standby and drones na nakamanman, plus of course the satellite, na kaumang mga kababayan yung ating mga nuclear deterrence. Simulan ang drilling mga kababayan para magamit ng ating future generation. Anyway, yung Japan, yung Australia, lalo na po yung Amerika, sila po yung may technology para sa pagdidrill tulad ng ginawa noon yung sa Malampaya. Ipaubos na po yung Malampaya gas field po natin. So importante talaga po na masimulan agad. Pag hindi po, problema natin ang pangangailangan ng energy para sa ating mga industries. So bukas, palarga na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos para sa Trilateral Summit sa Amerika with Japan. Sabi dito sa balita, US-Japan-Philippine Summit to boost defense ties. A major upgrade of US defense ties with increasingly self-confident Japan
could be announced, as well as joint Coast Guard patrols with Manila in areas disputed with China. Also on the agenda will be securing access to vital supplies such as semiconductors and rare metals. So other than defense and security agenda, pati yung tungkol sa negosyo siyempre. At magiging regular na ang patrolya, mga kababayan dito sa South China Sea, sa West Philippine Sea. Ipa-finalize na nila, paplansahin na nila mga kababayan. With full honors, the summit kicks off Wednesday with Fumio Kishida becoming Japan's first Prime Minister since Sensho Abe in 2015 to be received with full honors sa White House. This will include a gala dinner for him and his wife, Yoko Kishida, hosted by Biden and First Lady Jill Biden. Biden and Kishida will also hold a joint news conference in the Rose Garden. On Thursday, Kishida will address both houses of Congress before he and Philippine President Ferdinand Marcos Jr. convene with Biden for the country's first trilateral summit. Mainggit na naman yan, Mr. Maravillas, yung mga DDS. Sasabihin, sige na lang anyang travel. Nagtatrabaho po para sa security ng ating bansa at para sa kabuhayan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayaw nilang gawin ito kasi yung kanilang leader kasi pakula-kulambo lang po, pakuya-kuya ko. Ayaw ng ating Pangulong Bongbong Marcos ng ganong uri ng sistema na pakuya-kuya-kuy lang, pakula-kulambo. Magtrabaho po. Dahil po sa pakula-kulambo, ayan tuloy, pati yung Philippine Coast Guard natin, pinasok ng mga Chinese national. Di ba? Ayun po ang mga developments. Abangan na lang natin po kung sino yung iiwan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na caretaker. Kung si Inday pa ba? Di ba? Kasi si Inday po, nung magpa-Germany at Czech Republic, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, nasa rally si Inday, sa liwasang Bonifacio, yung rally po ni Pacquiao, na nananawagan yung mga tao doon ng Marcos resign at gusto ng lusubin. Sabi ni, by his own admission, sabi ni Harimau. So tingnan natin pa, bantayan natin mabuti. Ano ba? Magtitiwala pa ba yung ating Pangulong Bongbong Marcos kay Inday na nung pumunta siya sa Germany at Czech Republic, imbis na magtrabaho si Inday, nasa rally? Gusto nang palitan mga kababayan yung ating Pangulo. Sabi yung mga nagsisigaw doon, wag na daw pauwiin. Nagmamadali po para matuwa si Xi Jinping. Magkabuelo sila sa pananamantala dito sa West Philippine Sea. Si Inday po, hanggang ngayon, no comment. Sa issue ng West Philippine Sea. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.